sa balay sa atong Diyos. Ipadangat ang pagdahig ni Jesus nga manunubos, nga nagbago sa kalipay, sa atong pagpagabuhi. Sulod nga malipayod sa balay sa atong Diyos. Sa ngalan sa Bahain ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon aron kita mahimong andam sa pagsaulog nining santos nga misa ato karong ginusulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pagingon, nagyakumpisal ako sa Dios nga magkagam sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, nga nakalampas ako ug dako uyamon. Sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron kong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala. Ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadalig sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nunghay, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Noong Hesu Kristo, buktungan sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa Amahan, dawat ang among pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang duno, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya
sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaghatag kang San Marcos, imong ebanghelista, sa grasya sa pagwali sa ebanghelyo. Itugot na ngamuyo kami, nga magkakat-on kami sa iyang gitudlo, aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi kahari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod, maminaw sa mga pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan. Ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo og makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo mang kabubuton, sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo, dili tungod lamang sa suhol, kundi tungod sa tinguha sa pag-alagad gayod. Ayaw paghari-hari kanila, nga gipiyal kaninyo, aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. O inigpadayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batanon, kinahanglan mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway, nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa liyon nga nagulob, nangita og tukbonon. Liguna inyong pagtuo, og sukli siya, kay nasayod kamo, nga ang inyong isig ka magtutuo, sa tibuok kalibutan, gisulayan usab, sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagkigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo og kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko niining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano, nga giisip kong butang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini, kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan didto sa Babylonia, nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pakigdait maguban kaninyong tanan nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa gihapon awitan ko ang kayo sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko, Ang kayo sa ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan sa gihapon. Sa latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nagingon ka ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit imong giligon ang imong kamatinud-anon. sa gihapon Awitan ko ang kayo sa Ginoo.
Ang kalangitan nagasangyaw sa imong katingalahan, O Ginoo. Ang imong kamatinudanon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa kapanganuran makalabaw sa Ginoo. Kinsang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ng tao nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong, O Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila sa tibuok adlaw. Ug pinagi sa imong katarong gibayaw sila. Sa gihapon Awitan ko ang kaayo sa palihog manindong. Pangita ang giharian sa Dios, ug ang iyang kaayo, ug ang tanan igahatag kanimo. Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghan sa iyang mga tidun-an nakadungog niini og miingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tidun-an. Bahin niini. Busag iingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw bagyahapon kamo. Ang naghatag o kinabuhi mao ang espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu ug kamatuoran. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo sa susukad pa sa sinugdan. Kinsay dili mo tuo o kinsay magbudhi kaniya. O midugang siya pag-ingon, mauman, gani nga gisultihan ko kamo. Nga walay makaari ka nako gawas, kung itugot kini sa akong amahan. Tungod ini daghan sa iyang mga tidun-an mibiya, ug wala na gayod mo kuyog kaniya. O sa mingon sa Jesus sa napulog duha ka tidun-an. Ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Sa Simon Pedro mitubag, kaniya Ginoo kinsa may among kapaingnan. Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag o kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Balik malingkod, maayong magandang tanghali bayan. So sino ba ang pinakamalayo ngayon? Saan galing ang pinakamalayo? Sa Mindanao? Saan? Davao de Oro. No? So Davao din kayo, no? So ngayon, pag-usapan natin yung promise ko sa inyo na norm number 16. Maganda po ito. Lalo-lalo na sa mga nasa bahay, yung mga may sakit. No? Or dahil sa katandaan na. No? May tanong, ano daw, kapag mayaman daw at mahaba yung buhay, anong tawag daw? No? Healthy living. No? Kung mahirap naman at aabot ng 100, anong tawag daw? Kaliwat o wakwak. Paita po na niyo. Kaliwat o ungo. Bitaw. So, dito tayo sa norm of indulgence by Pope John Paul II. Norm number 16 po. Sabi dito, the faithful who are legitimately impeded can gain indulgences if
with a contrite heart and the intention of fulfilling the usual conditions as possible. They unite themselves spiritually to the prescribed works and offer to God their prayers and suffering. So the sick and elderly can gain indulgences. Ano yung kondisyon sa mga nahirapan na sa pagpunta sa simbahan dahil sa sakit at dahil sa edad? Have the intention to fulfill usual conditions. No? So meron lang silang intention to fulfill intention na lang. No? Have the intentions to fulfill usual conditions. Dahil hindi na nila matanggap si Kristo araw-araw sa Eucharist. Hindi na nila every month na nilarapan sila pagpunta sa pari. So have the intention to fulfill usual conditions. So isa yan sa mga kondisyon para matanggap mo yung plenary indulgence. Be interiorly disposed. Ano ba itong interiorly disposed? Tinatanggap mo lahat na mangyayari sa buhay natin. No? Willing to embrace whatever it is, come what may. Lord, salamat Lord ha, umabot ako ng 80. Salamat Lord ha, 94 na ako ngayon. Full of gratefulness. Kahit may sakit ako, Lord, thank you ha. No? At hindi naman ako makalakad, nandito lang ako sa kwarto ko, gagamitin ko ito to pray for my family members. To pray for the church, for the peace, for the Pope. Instead, lagi kang nagagalit, lagi kang nangiwenta, lagi kang puno ng yung disposition natin ay hindi maganda. So si Lula, marapit na mamatay, pero yung ugali, ang sama pa rin. Hindi ka makatanggap ng plenary indulgence because of the interior disposition. And pangatlo, offer prayers and suffering. So ito yung mga kondisyon. Una, have the intention to fulfill usual condition. Hindi ka naman makakumpisal sa pari. So lagi kang nag-repent sa lahat ng mga kasalanan mo. Nung bata pa ako, sorry Lord ha, dami kong mga patawad. No? Be interiorly disposed, meaning lahat na mangyari natin sa buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. The church as a loving, this is a special privileges for the sick. Kaya nga, before ako kunin ng Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng sakit. No? Bago mo ako kunin. No? And then kapag hindi ka properly disposed, bakit ako nagkasakit, Lord? Nag-deliverance naman ako sa mga may sakit. Bakit ako ngayon ang nagkasakit? Hindi na ako magpatuloy ng luod na. So yung ating pagkasakit is a special privilege to be for the sick. The church as a loving mother recognizes that not all the faithful are able to perform external work due to illness. Diba yung condition, 7 conditions to obtain plenary indulgence, general intention, state of grace, mangumpisal, pangatlo, magsamba, pang-apat, mag-receive ng communion, pang-lima, avoid venial sins, pang-anim, do the prescribed works of the church. Ninarit ko na po ito. Pang-pito, the intention of the Pope, one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be. So hindi na po ito ma-fulfill because of the illness, old age, or physical limitation. That she grants a compassionate provision. Those who are sick, elderly, and homebound may still gain indulgences. Una, spiritually uniting themselves to the indulgence act, a pilgrimage, a cemetery visit, or devotional practice, offering their prayers, sufferings, and limitations to God. Those who benefit from norm number 16, especially privileged for the sick, can receive the same kind of indulgence. Attached to the work, they are spiritually uniting themselves. This can be either plenary indulgence, they may gain plenary indulgence, full remission of temporal punishment. If the indulgence act, they are uniting to carry a plenary indulgence.
They have the intention to fulfill the usual conditions. They are detached from all sin, even venial sin. They offer their prayers and sufferings to God, even if they cannot physically go to confession, even if they cannot physically receive Holy Communion, even if they cannot physically visit a church or cemetery. The church, in her mercy, supplies these conditions. Now, so this is a special privileges for all the sick. Good news po ito, ha? Hindi na ako makapunta sa office ni Father Darwin. Paano ito? Huwag ka nang pumunta. Ang una, you have an intention to fulfill the conditions, pero hindi mo na kaya, di ba? Sa mga may sakit lang ito, ha? Baka sasabihin mo, parang may lagnat ako. Parang may cancer ako. Hindi sa mga para, no? Hindi sa totoong may sakit, no? The Indulgence Act, they are uniting to carry disciplinary. So, yung sakit mo, yung stage 4 cancer mo, i-offer mo sa Panginoon, Lord, I will offer this pain. Hindi ma-describe yung sakit ko. No, Lord, I will share your pain. Thank you, Lord. Minsan, nagkwinta tao. Tiksim barba ko ni Muluda. Anong ko mo nakasakit ron? Sir ba kong nubina? Sir ba kong pangalangad? Sir ba kong donate sa simbahan? Ako nun sakit ron. Kalimot ka sa kong mga mayong buhat, Lord. Nang winta na. Minus ka na. Don't measure your sacrifices. Offer everything to the Lord. Dili ni conditional atong pagpangalagad sa Ginoo. No? Everything, discomfort, everything, pressure in our lives, in following Jesus. Let us offer it to the Lord. Kung sikag pangwinta ng imong mga pressures kinabuhi, minus ka. Naka-indulhensya naman ta ka. No, naunsa naman na minus, na negative naman nung ka. Kasi itag pangalagan, sipo tag pangwinta. Una nga, offer everything. Your sacrifices in your family don't count. Just offer everything to the Lord. Yan, no? Kung magkasakit na tayo, nandyan lang tayo sa bahay, offer your illness. Minsan, maraming sa atin, nagsasabi na, Lord, mas maayo pang matay na ko, Lord. Ano sa araw ko niyo kaon, Lord? Ikalimtan ako sa mga apo, Lord. Na minus na. Minus, negative na dyan na. No? Nung sabi niya akong lula, Father, ako sugtan ni Numina itong sa buhi pa, sa abaskog pa. Pero sige na magpamalikas, nabintaan niyo, piste, yawa. Hapit na ba ni mamatay? Maminus na noon. Unite your pain. Unite your illness. Unite your physical pain to the Lord. Don't complain. Don't count your sacrifices. Offer it to the Lord. And by doing it, you can receive either partial indulgences and plenary indulgence. Yung plenary indulgence, lahat na ito, 5 mortal sins, nang umpisal ka, napatawad. Pero nanatili pa yung punishment of your sins. Kung partial ang natanggap mo, isa lang nakuha. Nandiyan, meron pang 4 na punishment. Pero kung plenary indulgence, lahat ng kaparusahan ay nawala. No? So, don't waste your pain. Don't waste your sacrifices. Don't waste your suffering. No? Ang dami sa atin, maraming sakripisyo, pero nang winta. Daghan unta og nabuhat, pero nang winta. Minus, no? Negative na noon ta ini. No? Ano man tong deliverance minister nga maayo man tumuwali na minus man. Kami nung namati ra, pertimang bulahana, puro man plus. No? Because we never count our sacrifices. We never count our suffering. We never count our pain. We offer everything to the Lord. Kining mga struggle na to sa oppression, we offer it to the Lord. And by that, we receive, we never waste our pain. We never waste our sacrifices. Please, today, don't waste your sacrifices. Don't waste your suffering. Don't waste your pain. Offer it to the Lord. And then interior disposition, very essential. And then offer prayer and intention for the church.
they are not given a lesser grace. Take note ha. Kahit nandyan na kayo, Father, nakugsaan eh, ako'y simba-simba. No. Nga naman kayo sakit. You're not obliged. Ito lang. Ang gawin mo, unite your pain, unite your suffering to God, have the intention to fulfill the conditions. Intention lang. So gusto ko sanang mangumpisal, pero ang layo ng bahay namin. No? 3 oras, makapunta sa simbahan. No? So at least you have an interior disposition and intention to fulfill the necessary have the intention to fulfill usual conditions. Be interiorly disposed, contrite heart. Lagi kang nagsisisi, Lord, patawarin mo ako sa masamang pag-iisip ko, sa masamang sinasabi ko, sa masamang ugali ko, patawarin mo. Laging nag-repent. Yan po. Interiorly disposed. No? Kung yan ang klaseng puso ka, you can receive plenary indulgence kahit nandyan ka lang sa bahay mo. Offer prayers and suffering. So, i-offer natin. It's about time na. Wala naman akong ginagawa. Sa umaga, magdasal ako. Yun ang ginawa ni Papa. No? 4 mysteries. Dahil nag-retire na siya eh. No? Sa madaling araw, nagro-rosaryo, first mystery. Wala na siyang trabaho eh. No? Sa umaga, second mystery. Sa tanghali, third mystery. Sa gabi, fourth mystery. No? Nung nakauwi ako, natutulog. Nagdadala ng rosaryo. Upa, naman nakagrosaryo. Siya, kalimot mo ko. Balik na lang. Balik na ko siya. Because offering our prayers and suffering is a joy when we have a proper and healthy disposition. Amen? It is no longer a cross. It is enjoyable carrying our cross with grateful heart. Amen? Ang ganda ng sinabi ng simbahan, no? Physical weakness does not limit participation in grace. No? So kahit nandyan ka lang sa bahay ninyo, but you have this full intention to comply the usual conditions, yung mga condition na ninarate ko sa inyo. Nung na-assign ako sa Loon, na-amaze ako sa lola. Akala ko, hindi na makakain. No? Nung, Father, delikado na yung lola ko. Sana mapuntahan mo yung bahay namin. So, hindi ako nakadala ng Eucharist. Nung pagpunta ko doon, Lola, kumusta ka na? Okay na. Okay lang ako, Father. Namimiss ko na ang Eucharist, Father. Alam mo, Father, araw-araw ako nagsamba. Ngayon, hindi ko na siya na-receive. Namimiss ko na talaga siya. Sige, mag-umpisal ka lang. And then after kumpisal, nag-unwenting ako, Father, handang-handa na ako. Mag-receive ng Eucharist. Hala, Nay, babalik na lang ako bukas. Miss ko na. Umiyak, literal na umiyak. Miss ko na. Walay, klaro din pa riyan eh. Kadaan lang ko musimba sa oras. Kadaan yung literally nga, hilak yun. So na-amaze ko sa gugma ni nanay, no? Yung ko, akong sa, pagkabuntag, sirit, kay bukid man kayo, kinabukiran, sa Loon. Yung balik ko, perti na ng lipaya. No? Gisumbo ko niyan dito, nagluhod siya sa altar. Akong gisumbong sa Ginoo, Lord, naunsa man yung pare, Lord, wa man ni klaro, Lord, di mingaon ako ni mo, Lord. Ihilak siya tama, no? Sus, Ginoo. Kaya kuglit na makakaon. Kaya nga, grabe na kayo, Father. Nalisod na dyan. Basig naabtik pag ato na ko ba? No? Naabtik man. Nagsika kayo. Kula, what? Lord, ko kadagos tiya. Perti ng hilak ka. Di na inig ka niya. Dayon, balik ko pagkaugma, naganda ako sa Ostias, perti ng lipaya. Ang sabi niya, Lord, pwede na akong mamatay. No? Grabe, no? Lord, pwede na akong mamatay. No? Dahil natanggap na kita. Hindi ko na kaya pupunta sa bahay dahil hindi na ako pahintulutan sa mga anak ko. Baka matumba ako. So yun po. Have the intention to fulfill the usual. Ang ginamit ito is intention eh. Dahil may physical limitation ka na. Matanda ka na. Pwede ka na lang manood sa, inarate natin sa sunod na norm. Dahil pwede ka gamit ang TV or radio. Pwede pala. No. So nga may sakit lang yan ha. No. Baka ngayong Sunday, parang nilagnat ako.
Parang may ulcer ako. Hindi pwede yung parang. No? So, ang ganda ng sinabi ng simbahan. So, tatlo lang po yung sinabi ng simbahan. Una, have the intention to fulfill usual condition. Second, be interiorly disposed. Meaning, tanggapin natin lahat ng mga nangyari sa buhay natin. Ma-negative man yan or positive, the Lord has a message that we can take a lesson. We can get a lesson from that negative and positive situation na nandyan tayo. Pangatlo, offer prayers and suffering. The sick can fully share in the church spiritual treasury. Kahit nandyan ka sa bahay mo, kahit nandyan ka sa higaan mo, you can still share fully. Ang ginamit ng simbahan is fully, not 1/4. Di ba? Kung alam mo ito, no? Hindi ka mawalan ng pag-asa kahit nandyan ka lang sa kwarto mo. Yung mundo mo ay yung room mo lang. Ang liit na ng mundo ko, Father. Lagi lang ako dito sa higaan. Wala na akong, hindi na ako magagamit sa pamilya ko. May binibisita akong may sakit. Sabi niya, Father, wala na akong silbi sa mundong ito. Hindi totoo yun. Anong sabi ng simbahan? The sick, the elderly can fully share in church spiritual treasury. He is referring to indulgence. Wow. Ganun ba? So kung malalaman natin itong official statement ng simbahan, kahit matanda na tayo, kahit may sakit tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa. Because all the sick, all the elderly can fully share in the church spiritual treasury. Their suffering united to Christ becomes a powerful intercession. Wow. So sa mga may sakit ngayon, your suffering uniting to Jesus is a powerful prayer. Is a powerful intercession. Wow. At ang quotation nito, ang ganda ng quotation ni Saint Alphonsus Liguori, he who suffers with patience gains more than he who labors. Wow. Alam nyo, yung mga may sakit, mas dubli pa yung kanilang magain na indulgence compare sa akin. Kung alam nyo ito, no? Ulitin ko He who suffers with patience gains more than he who labors. Di ba? Tayo, labor pa tayo ngayon. Active pa tayo ngayon. Pero when you understand the ministry of suffering, the sorrowful mystery of the life of Jesus, no pain is wasted. No suffering is wasted. No sacrifices is wasted. Amen? Ulitin ko ito po, maganda po ito. Saint Alphonsus Liguori, he who suffers with patience gains more than he who labors. Yung mga active pa sa panahon ngayon, no? Sa mga sa moment pala na grabe yung suffering natin, grabe yung pressure natin, more blessing, more graces is a great privileges. It is a special privileges for the sick and the elderly. Wow. Norm number 16. So excited na ba kayo masakit? So excited ba ito masakit? Ano yung norm number 16? Oy. Ano sa masakit? More gains. He who suffers with patience gains more than he who labors. Kung naintindihan natin. So, nangyari sa atin, nagkasakit na tayo, tumanda na tayo, we keep on complaining. We keep on counting against our many sacrifices. Lord, nagdunit ko, daghan kong natabangan, nag-alagad ko nimo, maura ni akong gidangatan, sakit ka po na akong tuhod, nagsige na akong balik-balik dito sa exorcism center, mauga po na akong sakit. Nasuya ko ito na nga ayo. Kausaragi anwenting, naayo sila. Ako, sino akong balik-balik din nila?
He who suffers with patience gains more than he who labors. Wow, no? Salamat Lord. Hawa, ko di mo ma-liberate Lord, no? Thank you, Lord, no? Ayun na lang ko i-liberate, Lord, ay. Wapa ko maayo ni kung operation, Lord, nga pila naman ko katuig diri Father Darwin. Wapa yun, maayo. Ay na lang ko ayo pa, Lord. He who suffers with patience gains more than he who labors. Grabe, no? Ito na yung wisdom ng simbahan. Ito yung wisdom ni Kristo. Bakit He save us? Why He save us? He saves us not by His power of healing, not by His power of liberation, but by the power of suffering. Diba? Kailan tayo natubos? Ang climax is the suffering Messiah. So kung may suffering ka, may pressure ka, don't count it. Cuter kayo na itong problema. Kinakyutan. Naguba na ka sa cute nga problema. Mapiktuan mo ta sa gamay nga problema. Tinoo, dili. Gamay nga sayop si mong banal, wala na ka. Gamay nga sayop si mong anak, wala na ka. Pamong kay bawang ano? Naatay kamay. Ay, no? I hope you learn from the official statement of the church. Norm number 16 on the general norm on indulgences. Amen? Alibandog ta, ito karong ampuon, ang pag-ampo sa katawhan. Nagkatigom kita karon diha sa atubangan sa nabanhaw nga Ginoo. Mangayo kita kaniya nga paligunon ang atong pagtuo ug himuon kitang buhing mga saksi sa iyang kaluoy uban sa pagsalig kita mingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa tibok simbahan nga magmalig-on kini sa pagbantala sa pagkabanhaw ug magdala ug paglaom ug kalipay sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga pamilya nga ang matag panimalay makahimog eskwelahan sa pag-ampo ug pagpasaylo diin ang ginikanan ug mga anak motubo diha sa gugma ug sa malig-on nga pagtuo magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga gagmayng simbahanong katilingban nga sa atong inambitay diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi ug misyon isip magtutuo atong mailhan ang tinuod nga presensya ni Kristo sa atong taliwala magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa kalinaw sa kalibutan nga ang nabanhaw nga Ginoo magiya sa mga pangulo ug sa mga katawhan padulong sa panag-uli ug matuod nga kalinaw magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga minahal nga nangamatay nga madawat sila sa kahingpitan sa kalipay didto sa gingharian sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Ginoong Hesukristo na banhaw ug madaugon batok sa sala ug kamatayon pabilin uban kanamo lig-una nga among pagtuo ug pun-a kami sa imong Dios nung kaluoy aron mahimo kaming tinuod nga timaan sa imong buhing presensya karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
sa kaayong Palihog manindong. Mga igsoon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo kaming nagpasidungog kang San Marcos, nagahalad gina kanimo sa mga gasa sa pagdaig. Nangalyupo nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan kidi among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manawa Usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos kamahayan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay mataron kayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mabarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos, dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan niya katawhan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Palihog manlo. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tinig mga gasa. Aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pain mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag diini ngadto sa iyang mga tidun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini makulawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, nihatag diini ngadto sa iyang mga tidun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao kalis sa dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo amahayan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mingpit kami da sa gugma o banilayo among papa sa among mga obispo ug sa mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tara nagamatay da sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong namo.
Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga magkaambit sa krawentunhay, huban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Sa iyang bana nga si Senyor San Jose. Huban sa mga apostoles ug sa mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton atas sa katuigan. Huban kanila mo kang madaygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya diya kaniya, gatagina kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tingog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon natong litukon ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Dungan kita pagingon amahan namo nga nasa sa mga langit, pagdayon ng imong manat, umabot kinamo ang imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kailangan namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karon adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Ingon nga basaylo kami sa nakasalaktan namo. Kung dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunuan sa kami sa kadautan. Amen. Paghayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik na Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ang Ginoong Hesukristo nagyon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig si mong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Manausap kanimo. Karon ito'y pakitan timaan sa panaginig sa pinagdahit. Peace. Cordero sa Diyos na nagawad na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluhoy ka, kanamo. Cordero sa Diyos na nagawad na sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluhoy ka, kanamo. Cordero sa Diyos na nagawad na sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Palihog man luhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas kalibutan. Mulan kita ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giula, aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tawog ipapas, pasaylo gugma, gihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati
kalapasan, kadautan, sa tao gipabas, pasalugog man, gihatag sa Diyos. Tungkol kaniya, kay mamati siya, ug salig sa kinabuhi tanawa, ang Diyos mamatiya, kanunay maghari siya. Kalapasan, kadautan, sa tao gipabas, pasalugog man, gihatag sa Diyos. Doon kaniya, kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa, ang Diyos mamatiya, kanunay maghari siya. Hinaot, Ginoo, imong paniho. Palihog, manindog. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Diyos, situgot ng amuyo kami, nga magasantos unta kanamo ang among gidawat gikan sa imong altar, o maglig-on kini kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo. Nga gisangyaw ni San Marcos, kini mong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, San Sa Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, Panalipdi kami sa gubat. mahimo kang among tami, Mahimog kang among taming batok sa mga kadautan, batok sa mga kadautan, o sa litag sa yawa, ug sa litag saya, gapuson unta siya sa Ginoo, Gapuson unta siya sa Ginoo, nangamuyo kami, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga litnong hugpong, prinsipe sa mga langit ng hukpong, pinaagi sa Diyos nung gahong, pinagi sa Diyos ng gahong, tambog sa imperno si Satanas, itambog sa impyerno si Satanas, o tanang dautang espiritu, tanang daw-dawtang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapiltihan, nga nangita kita sa kapilihan, sa mga kalag, sa mga kalag, maghari unta si Kristo, maghari unta si Kristo, sa among mga kasing-kasing, sa among mga kasing-kasing, sa among kabanayan, sa among kabanayan, o sa tanang dapit sa kalibutan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kini. Wan Diyos ka magam sa tanan lang kaninyo, mahayan na ako Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng santos kamisa dado natang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagbanwang sa ubang kinabuhi, sa pag-igugma nga atong gihatag. Lipaya ang mga masulupon, atong upayon ang ilang kabuon. Sa gugma, ang tanan magiusap, mubanwa
lang mangitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon, bisan og malisod, atong subayon, bisan og malisod. Religious items ninyo, ha? At sana yung mga naka naka naka-attend kayo sa catechism dahil yan po yung para malaman ninyo paano gamitin ang mga sacramentals. So ngayon, unahin natin i-bless ang inyong asin, ha? Umupo lang kayo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God, salt, I purge thee of evil with the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered thee through Eliseus, the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt because of the ritual of the church. Sunod nating i-bless ang inyong tubig. Pakibukas yung takip sa tubig ninyo. You creature of God, water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth benediction upon this element, which he consecrated manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm. Let us homes enjoy the spirit of goodness, an air of tranquility, freed from baneful and needy snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that really in be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, who violently put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous turbid of afar, but let the presence of the Holy Spirit labor with us as you implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water because of the ritual of the church. Sunod natin i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, it casts out the demon from you.
by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead unto world be far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service acknowledge, but please you to guard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to tend the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that this shall use this oil, which are blessing in your name, be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ the Lord. So lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcised oil. General blessing ang kasunod: medals, incense, candles, rosaries, scapulars, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, handbook, all your religious items, Benedictine ring. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all your religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all clean spirits, rendering them powerless and able to harm the pledge of your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals because of the ritual of the church, not because of the sprinkling of holy water, but because of the ritual of the church. At meron akong pinupost po, pinipin ko po sa Facebook page ko po, merong solemn renouncement, 7 days po yon. So, pinaka-importante kung i-pray natin yon in front of the Blessed Sacrament. At merong simple form of deliverance, simple prayer of deliverance. And then meron ding how to close the chakra points or sa psychic ability. Yung mga malayo na nanood sa ating live ngayon, pwede nyo yung gamitin. Yung mga anak ninyo, meron silang kalaro na imaginary friends. No? So very effective po yun. Pinupost ko po para magamit ninyo. Amen? At sa mga malayo, Father, na hindi mag-bless yung mga pari sa mga sacramentals nila, bakit hindi ito tinuro sa seminaryo namin? Pero tinuro po ito ng simbahan natin. No? So may live naman tayo, pwede kayo magpa-bless online. Last resort na po kung sa paglapit ninyo sa pari ninyo, hindi sila mag-bless. No? At gamitin nyo yung prayer book. Sa huling page niyan, may sacramental blessings. So yun po ang ipagamit sa mga pari ninyo. Okay? At kung hindi mag-bless, last resort na po itong online na blessing. Alam nyo, last Friday, nagkakita kami ni Sister Imper, Madre. At kasama niya yung katikista. At sabi ng katikista, dahil nagbanding kami doon sa isang beach, Father, magpa-healing sana ako. So, anong sakit mo, te? Itong banda ng ulo ko ay masakit. Hanggang shoulder, Father. So, ilang araw na yan? Sabi niya, more than 20 years na po, Father. So, hindi po ito mahawakan. No? Kung hawakan mo, mag-react siya as aray. No? For more than 20 years. At pumunta ka na ba ng doktor? So, pumunta na, Father. Ano sabi ng doktor? Kailangan ng major operation, Father. At kailangan ko ng 1.2 million pesos. At hindi na ako bumalik sa doktor. Wala naman akong ganun nga halaga. So,
wala akong dala na holy and exorcise oil. Wala akong dala. Akala ko kakain lang ako dito. Sabi ni Sister Imper, meron akong Father, pero online blessing ito. Sige. Yung pari namin dun sa biliran, hindi mag-bless Father sige, gamitin natin ito. So nag-deliverance ko using the holy and exorcise oil. Blessed through online. No? Alam nyo, completely healed. At nag-chat si Sister Imper sa akin, umuwi sila, hindi na daw bumalik yung kanyang karamdaman. No? God is good. All the time. Yung karamdaman niya ay hindi natural. Oppression po yun. So ngayon, magsagawa tayo ng prayer of deliverance sa bawat isa sa inyo. At yung mga kinulam, binarang, i-process namin kayo kung totoo na may kulam, totoo na may barang. At si Ethel, from Davao, Bukidnon, si Sister Ethel sa Bukidnon. Hindi yan makalapit sa akin pero ngayon makalapit na siya. Siya pala ay reyna sa kanilang kaharian. During exorcism, no? At sa awa ng Diyos, pinaprocess pa natin sila ngayon. So nung unwenting of the senses ako, 2 days ago, hindi siya makalapit sa akin. Parang naging statwa. At gustong-gusto niya pupunta dito. No? Sabi ng nanay niya, bakit hindi ka nalalapit ni Father Darwin? Ikaw pa yung gusto pupunta dito? Hindi ko yung gusto pupunta dito? Ngayon hindi ka nalalapit ni Father Darwin? So nanay, hindi na siya yan. No? So yung mga demonyo, nagsasalita kahapon, sabi ng mga demonyo, huwag mo siyang kunin, Darwin. Amin siyang reyna. Pupunta na kami. Father, lalabas muna kami, ha? Sabi niya. So, pagpasok niya sa exorcism, lalabas agad. No? Sabi ko ni nanay, na hindi na yan siya. No? So, after deliverance, after exorcism, sabi niya, ano nangyari? No? No? Ito po ay more than 7 years na, 2019, no? So, almost 7 years na po yung pagdurusan niya at sasamahan natin sila sa processing natin. Dahil hindi po ito basta-basta, umabot na ng 7 years almost, no? Satan is real. Kapag may sisigaw dito sa loob, huwag kayong tatakbo, ha? Dahil may mga prayer of deliverance room dito, may exorcism room din dito sa likod, at huwag kayong tatakbo, no? Dahil punong takot yung mga demonyo. Kaya nga sisigaw sila Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? No? At sana po sa mga na-late din, balik kayo. Kung hindi pa kayo nakatikais, balik kayo sunod na araw. May open tayo bukas. Close yung office natin from Monday to Wednesday. Open yung office natin Thursday to Sunday. Okay? At sana po, ibahagi ninyo, i-share ninyo, isiwalat ninyo yung natutunan natin sa simbahan. Yung sinishare namin sa inyo, hindi po yun personal na opinion namin. Galing po yun sa turo ng simbahan. Bakit kailangan natin i-quote ang turo ng simbahan? Because the church is the pillar and the foundation of truth. Ano ang simbahan? The pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Now, hindi po ang Biblia. Ang simbahan po is the church and the pillar. Kung Biblia lang ba yan, delikado. Bakit? Ang dami ng relihiyon, puro base sa Biblia. Di ba? So therefore, personal and private interpretation of the Bible is not enough. No? Bible is not enough. We need a teacher. And the teacher is the church. Okay? Ang ating simbahan. So, mamaya lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick. Kita-kita tayo mamaya. At tatawagin yung mga pangalan ninyo para, tapos na kayo ng umpisal? Very good. Tapos na kayo ng umpisal. So, salamat sa Diyos. And then, sacrament of healing, confession, and anointing of the sick. And then the Eucharist. Sa mga may sakit ngayon, kung kaya pa ninyo, mag-receive ng communion the best. Kung hindi na, yung norm number 16, pwede na lang kayo doon sa bahay. Okay? At doon na kayo manood ng misa. Mag-attend ng misa through social media po. So magsimula na tayo dahil mayroon ako mga ipang exercise sa araw na ito. At merong hinawaan ng wakwak. No? Wala, hindi na ba bumalik, Nay? Wala na? So 2 months yun, no? 2 months, Nay, no? Almost 2 months. No? Pagpunta ng anak niya dito, wala talaga siya. Parang tulala talaga. No? At nag-react. Pero ngayon, okay na, Nay? Hintayin nyo dahil interviewin natin yung buong pamilya niya for almost 2 months daw na grabing sacrifice nilang nanay at tatay. Pero ngayon, hindi na po. No? Nung pa tayo, sumigaw doon. Wak, 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 wak. Ang lakas.
No, totoo na may wakwak. No? Pero through the prayer of the church, they are liberated. Amen? God is good. All the time. Kung dato kuno kanya taas imong edad, maabot og 100, unsay tawag ana? Healthy living. Kung pobre kuno ka, unya maabot og 100 imong edad, anay kaliwat ko. Pait. Bitaw ko medyo na. So magsugod na ta for anointing of sense, deliverance prayer. Tawagin yung pangalan ninyo. God bless.